Abot kamay yun ang pangarap sa pagbagsak ni Moira Tanyag. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos nga ang mugshot na isinagawa kay Moira Tanyag, ay diniretso na nga ito sa kulungan. At ayon nga kay Moira, gustong-gusto niyang makaalis sa kulungan na yon. Gabi-gabi nga siyang umiiyak dahil pakiramdam niya ay pinagkaitan siya ng karapatan na magkaroon ng kalayaan. Subalit hindi niya naiisip na kaya naman siya naroon ay dahil sa kasalanan ginawa niya at sa kabila ng lahat ng pagpapatawad na ginawa sa kanya ni Dr. Tanyag ay ginawa niya pa rin ang hindi maganda sa tatay nito. Nakulong nga si Moira at habang siya ay inihahatid sa kanyang sariling selda, ay iyak nga siya ng iyak. Ayon sa kanya, masakit na isipin na hindi niya makasama si Zoe at hindi niya magawa ang lahat ng bagay na gusto niya. Sanay pa naman si Moira sa buhay mayaman at ngayon nga ay nag-iisa siya sa kulungan. Hindi akalain ng lahat ng isang matayog na Moira Tanyag ay makikita nila sa kulungan. Maging ang mga nasa preso nga ay galit na galit kay Moira kaya naman tuwing makikita siya ng mga ito ay binabato siya o binubuli sa loob ng kulungan. Masakit isipin para sa kanya na hindi naman na maging maganda ang lahat ng pakikitungo sa kanya ng kanyang sariling pamilya. Si Zoe naman ay natiling mabait at tapat sa kanyang nanay na si Moira. Subalit araw-araw ay kinakabahan siya na baka magising nga ang matandang si Don Pepe at i-reveal nito ang kanyang tunay na pagkatao. Ang hindi alam nito ni Zoe Tanyag ay isang araw na lamang ang hihintayin at magigising na nga ang matandang si Don Pepe. At dito nga ay malalaman na magkakasabot sila maging si Dr. Carlos Benitez ay makakasama din sa kulungan. Sa totoo lang ay mahal talaga ni Dr. Tanyag si Zoe, subalit magawa niya kaya itong patawarin kapag nalaman niya ang totoo?